naka-record to class naglalag yung desktop yan. Okay. Yan. So currently class, wala tayong laman. Walang laman yung folder natin. So i-try natin i-access yung project natin sa website. Paano, no? Dito sa may Laragon dashboard, no? Dashboard ba to? Pindutin nyo lang yung web. Pagka pindot nyo ng web, mapupunta yan sa may pinaka-root file ng www, which is this one. Where is that? Which is this one. Yung output natin na ito is ito. Sa loob ng www, ito is ito. Nasa may root. What if gusto kong i-open yung ibang project, di ba? So kunin nyo lang yung pangalan ng folder. So copy natin yung folder name and just slash and paste it there. Slash or ganyan na lang muna. Pag nilagay nyo, wala siyang laman. Directory to, no? Directory yan siya. So ang gagawin natin, gawa tayo ng PHP file kasi PHP yung gagamitin natin, di ba? So now let's go back to VS Code and double click nyo lang to, index.php. Okay, index.php. Now mag-display tayo ng something, for example h1, tagal lang ko, yan, h1 hello php projects, save. And let's try to refresh it. No, i-refresh natin, meron na tayong something. Yung index.php class, yan yung pinaka convention, I think, para malod na lang ng malod ng browser automatically without specifying the file here. For example, index.php, yan, same lang din yan sa may ganyan, kasi yan yung pinaka root na file. What if palitan natin lang? I'm curious, wait lang. Index 1, will it render? Yan, hindi niya ni-render kasi hindi na siya index. So yung index na name, para siyang yun yung pinakaunang file na ilo-load whenever someone requests for this folder or project, no? So pag makikita nyo, folder lang din yan. Dito nire-render lang din. Ano yung laman ng folder na yan? Index.php. So ano yung parent directory? Pwede mong makita yung PHP na index ni Laragon na default. So palitan natin siya ng 1 ay ng index para balik tayo doon, and ilo-load niya na automatically yung file natin na index. Okay, now nakagawa na tayo. First task, gumawa ng project folder na kung saan ilalagay natin yung mga projects natin, di ba? Yung mga files natin. Now wait lang, i-initialize ko lang yung git so para hindi kayo ma-overwhelm, para matrack natin yung mga changes natin, class. Sabihin natin, naka-snooze ba ito? Initial commit. Yeah, ayan. Commit. Okay. Now, ang gagawin natin is to identify the task. Ano yung task? Wants to display 2 numbers web page using PHP. Okay, yun yung task natin. And let's do this lang. Yeah. Dito, class, yung index.php, gagamit tayo ng yung task pala natin, gagamit na tayo ng PHP para mag-display ng 2 numbers. So echo 6 then echo 7. Yan, i-run natin, no? And as you can see, we run into a bug. Ano kaya yung bug? Bakit tayo nagkaganyan? We want 6 and 7, di ba? Bakit echo 6, echo 7 yung nakalagay instead na 6, 7 lang? Naman? You can raise your hand, you can lang. Ayan, ito na naman tayo. Okay, participants. Anyone? Plus points. Plus points. Okay, export as
Figure it out while I export your ano. Okay. Meeting. 2G. 2G 24. While I Sir, excuse sir, pwede paki-zoom. Okay. Please wait. Kunin ko lang yung names para may pagpilian tayo. Okay. Copy and close. Don't say. Lang wheel of names. Wait lang, pints. Yan. Saan yung pangalan ko? Okay. What was your request again? Yan. Ano yung error natin? Bakit echo 6, 7? Echo 6, echo 7 yung andyan instead of 6 and 7 only. Actually, ilagay natin, no? What if yung client, no, display 2 numbers in an H1, yan, in web page. Oops. So, ito yung task. And I think dun na lang natin ilagay, no? Dito. Gawa tayo ng bagong file na task or client.txt. Client.txt. Save. Okay. Client wants to display 2 numbers. And ibaba ko siya. Ayan, para makita natin. Yan. Para medyo maayos. Anyone? Any violent reaction? Ano, tignan natin kung sinong mapipili. Ikaw nga, Pines. Pines. Ikaw daw. Lucky day mo ngayon. O, ikaw napili. Turn on your mic, Pines. Present ba ang Pines? Present? Hello? Present ba, DJ? Hindi ko naririnig. Teka nga ba? Wala ba akong naririnig niyo ba? Hello? Mag-on mic nga kayo. Test. Naririnig niyo siya? Yeah, I think, ayan, meron na. Okay, ulit. Pines. Bakit tayo may error? Nakamute yata ako kanina. Anong is okay. So line 1 and 2, wait lang. Okay. So ang kulang natin, class, thank you, Pines. Ang kulang natin is yung PHP tag, which is PHP, and let's see. Ganyan ba yung PHP tag? Class? Okay na siya? Hindi pa din, class. Ano yung itsura ng PHP tag? Anyone? Chat box. Yes. Sige, sabihin mo na lang. Ano yung itsura ng PHP tag? Ganyan ba? Sa
i-familiarize nyo yung mga terms, no? Ganyan. So, ang PHP tag, yeah, baka question mark yung hindi mo maalala, no? Familiarize the terms sa mga symbols, no? Yung pangalan ng symbols. So, yung PHP tag, hindi siya parang normal na HTML tag like this one, no? Ang PHP tag, iba siya. Ang PHP tag nagsisimula sa opening angle bracket end, followed by question mark, followed by PHP keyword. And then, yung closing tag nyo naman is question mark and closing angle bracket. There you go. Ngayon, ang output na natin dyan, thank you Pines, no? Ang output na natin dyan will be 6 and 7. But, yung client gusto niya ng in an H1. So, how can we do that, no? Dito sa may echo, pwede nating ilagay na instead na 6, we are outputting number here. So, instead na 6, ilagay natin siya sa isang string, no? And H1, and yung 6, and then another string, H1 ulit. Yung closing tag ng H1. Right? Ngayon may error tayo. Bakit kaya? Hindi ba natin kayang anong error dyan, no? Bakit ganyan? Unexpected integer expecting. Okay. So what's the error? Anyone? Lang. Excel. Na-overload na yung ano ko. Naglalag na siya. Wait lang, i-close lang natin yung iba. Close and yan. Ano ba yung mga nakaraan? Okay. Sa Excel, meron ko. Ayan, 2G. Midterms, engagement. Yan. 5 na naman. Pines. Bingo ka na, pre. Okay. No, ba't tayo may error? Ano yung something dyan? Bakit tayo may red squiggly line? May lint. Red linting. Paano natin pinagdudugtong yung mga strings sa PHP? So, let's try plus. Gagana kaya ang plus? What do you think? Gagana ba to? Dapat hindi to gumana eh. Yeah, hindi siya to gumana. No. Wala siyang error, pero hindi pa rin gumana. May clue na kayo dyan kung ano yung solution. That, yes. Sino yun? Yan. Si Nicole. No, thank you, Nicole. Laki natin si Nicole. Mabun. Diba? Mabun. 5. So, ang gagamitin kasi natin class, no? Again, if we are trying to concatenate, we use strings. That. Diyan, 6 at 7. But, tinan nyo, may error. Hindi siya akma. Bakit kaya? Dapat ang itsura niyan 6, 7. 6, 7 na ganyan. Ang itsura niyan, dapat parang ganito. Ngayon, yung isa, diyan. So, ano ba? 6, 7. There you go. And, magkaparas na sila. Right? 67, H1, H1. Pero may tatlong dot dyan. Concatenate strings. Ano sabi dyan? Ano sabi niya? Sige, you can disregard that. Kapag gumagana naman yung code nyo, pwedeng ganyan muna. No? Pero mas better, I think, is ano ba? Sige, ganyan na lang muna. Pinagdugtong lang natin yung string at number. Okay. So, na-achieve na natin yung gusto ni client, no? 2 numbers daw. So, kailangan dalawa. So, 6 at 7. Yan. Para ma-achieve natin yung gusto ni client, which is andito. Okay. Now we're done with displaying 2 numbers. What if gusto niya naman ng, ano ba yun? Ng arithmetics, di ba? Yung pina-assignment ko sa inyo, which are the 4 operators, no? Basic operators. So, let's try. What if yung client wants to display the
sum diff product and quotient of the two numbers. So paano natin siya gagawin, no? Pag ganyan yung atake, ano yung need ng client, identify nyo muna kung ano yung mga specifics, no? Yung sum daw, ito yung apat yung specifics dyan, yung sum, diff, prod, and quotient. So let's copy that thing into our code, into our PHP file, no? Kasi ilagay natin dito yung ilagay natin dyan para hindi natin makalimutan. Plus ito is ito pag nasa labas kayo ng PHP code, kapag nasa labas kayo ng PHP code, ang comments will be ganito kasi HTML na yan. Pero pag nasa loob kayo ng PHP code, ang comments will be like this. Okay? Dito, gumagamit kayo ng programming language. Dito, gumagamit tayo ng markup language, which is pag ganito yung comments. Huwag kayo malilito. Pag nag-comment kayo dyan ng ganyan, hindi yan gagana kasi HTML yan. Ayan. Pag nag-comment din kayo ng ganito, I think, try natin i-comment sa loob ng PHP code. Hindi rin siya gagana, no? Mag-error din siya. Yan. So, always remember where you are in a code, no? Tingnan nyo. Dito nasa HTML ako, dito nasa may PHP ako. Okay. Now, let's do what the client wants. Sum, diff, prod, and quote, no? So, unahin mo yung pinakamadali. From that, you can recreate that, no? You can recreate that. So, what if may dalawang numbers, di ba? So, try natin yung dalawang numbers na yan. Kunin yung sum. So, echo sum is dot 6 plus 7. Right? So, simple. Sum 13. Actually, lagyan natin ng num1, and num2. It's better. Oopsie. Bakit ganun? Save. Refresh. Num1 and num2. Ay, mali dito. Wala yung yun. 6. Num2, 7. Num1. Ay, okay. Alam ko na. Nakakalito kasi kapag walang yan pala. Okay, num1 is 6. Kinatan ng num1 equals 6. Num2 equals 7. Okay, num1 equals 6, num2 equals 7, sum 13. Ilagyan natin equals para mas conventional. Yan. What if gusto naman ng, okay, done na sa may sum, di ba? Done na sa may sum, next naman is yung diff. Ibig sabihin, difference. So, palitan mo lang ng operator and so on. No? Difference, product, asterisk, and quotient. Okay, and product. Save. As you can see here, no? Pangit siya. Lagyan natin ng BR. Echo BR. Copy and paste and paste. Yeah, save. Tignan natin. Medyo mas maayos na siya, no? Ito yung quotient niya. 6 divided by 7 is 0.80. Ganyan, madami. Product, tama naman. Difference 1. Negative 1. Kasi 6 minus 7. No? And sum and 13. Sum is 13. 7 plus 6 is 13. Okay. Tapos na yung gusto ni client, no? Ganun tayo gumamit ng operators and pag-display sa my web page. We did this. And including this na meron na tayong dalawang numbers and yung outputs. Pero ang flow ng ng code natin ngayon is paulit-ulit. What if nagpalit si user? No? What if magpalit si user ng number 97? Ngayon, yung output natin hindi nagbago, yung mga operators kasi dito lang siya. Dito na papasok si variables, okay? So, ilagay natin siya sa variables instead na ganun.
Diyan lang siya. So, para mag-start ng isang variable, we need num1 equals 9, say, and num2 equals 7. So, bakit tayo may error? Ano yung error natin dyan? Ano yung kulang? Ano yung sobra? What? Anyone? Ay, wait lang. I-ano natin kasi madali lang siya. Okay, Valdez. RJ Valdez. RJ Valdez. RJ. Ano ba yun? Hindi ka naririnig. Naririnig niyo ba siya? Class? We can't hear you. Pero naka-open yung mic mo, I saw it. Can't hear it. Ayan, okay. Rinig na. Okay. Listen. Ano yung mali natin dito sa may code natin? Bakit may... Tignan natin. Yan. May error na tayo. Hindi na siya gumagana. Ang ginawa lang natin or ang gusto lang natin gawin is ilagay yung mga numbers sa may variable. What do you think is missing? What's missing? What's missing, RJ? Sige, i-search mo muna, i-AI mo muna. Ako, lang ako ng tubig. Hello? Meron ng sagot? Call a friend, RJ, pag wala. Ito lang share daw. Okay. Ano? Parang ang pangit ng mic ko. Wait nga. Ay, ng audio ko. Ay, mamaya na. Meron, RJ? May kulang tayo dyan, sa harap. Ano yung kailangan natin ilagay dyan? Lagyan natin ng lagyan natin ng symbols. $sign. Yon, no? Yan. Ganyan. Binibigyan ko ng clue si para maalala niyo, no? Sino yung sumagot una? Matt Collis. Okay. Basta peso sign, $sign yung ilagay, ha? $sign sa variables, $sign, wag peso sign. Okay. Next, refresh. Now we have here the num1 and num2. Okay, thank you sa mga nagsagot, Collis. Sino yung nagsagot ng Hindi ko kasi matrack, class. Record ko sana agad eh. Surname, hindi sir. Surname yung isabihin kasi hindi ko pa din na-identify. Quinto. Okay, good. Quinto. Yan. Formula ha. Basic lang yun eh. Okay. $sign ang ilagay sa variables. Now, if 97 yan, di ba? Ang gagawin natin para ma-reflect lahat ng value sa may output, we need to change 6 and 7 accordingly. Yung 6 should be the num1, no? So,
get all the 6, Control Shift L para makuha niyo lahat ng occurrences ng 6 para isahan lang, and $sign num, look at this, num1, no, tinype ko siya isang beses pero 4 yung occurrence. Yun yung power ng editors. And also the 7 one, highlight nyo lang yung 7, Control Shift L, you get all the 7 and num2. Pero minsan pati yung 7 sa may taas nakukuha, so you need to change that 7 like that. And yung 9, it's gotta be 9, num1, save. See? Perfect. Next, okay na siya, num1, num2, and also dito na ano yun, natanggal or naapektuhan. That's it. num1, num2, 9, 7, 16, 2, 63. Okay, yeah. That's it. Operators, basic operators. Now, we're done with operators, diba? So, what if gamitan naman natin ng conditionals? So, magagamit natin tong lahat pa din ng concept dito. How about, let's check if the num1 is greater than the num2. So, anong gagamitin natin dyan? Of course, the very useful, no, na control structure, the if-else. So, if ang num1 is greater than num2, then you do this, the first block, else you do the second block, else block. Yan. Okay, no, ganito ang itsura ng if else. Okay, pag eto totoo, gawin mo to. Kapag hindi yan totoo, gawin mo to. Ano lang yon. Ngayon, totoo ba yan? Anong ipiprint mo kapag totoo yan? I-echo natin yung num1 or num1, num2 is bigger than num1. Copy paste lang natin, same lang din kasi ano, is num1 is bigger than num2. So, gumagana na ba ito? Wait lang. Okay, lagyan natin ng BR or HR para mas safe, and C, no? 7 is bigger than num1. Why is that? Echo num1, num2, num2. Okay, i-track natin. 7 daw. Oh, na-access niya na kasi yung variable using ano. So, sa string, pwede pala tayo maglagay ng variables, no? Actually, dito, instead na ganyan, pwede na natin ito, ganyan. Wala na siyang dot. Like that. Same pa din pala siya, no? Okay, so yung variables, actually, pwede nyo pala siyang ilagay na sa my string mismo. Like this one. No? Like that one, no? Nagawa natin without using dot notation. Concatenation, no? Hindi na tayo gumamit ng dots. So, we can just simply put the variable along with the strings. And it will be interpreted as a variable, no? Yan. Good. Ngayon, dito class, sa may if-else natin, num2 is bigger than num1. Is it true? Yung num2 is bigger than num1. So, let's see. Simple logic. Simple question. Tingin tayo. Roosevelt. Theodore Roosevelt. Roosevelt, are you there? Good. Now, ask kita ng question. Wala pa siyang code. Ito lang, tignan mo. Pakinggan mo ako, ha. Is num2 bigger than num1? True or false? False. Num2 is bigger than num1. It is false. Pero how come na yung num2 daw is bigger than num1 according sa code natin, sa may if-else? How come? Ano yung dapat natin gawin para maitama? Do you
Yeah. Pagpalitin, yes. Pagpalitin yung ano. Okay, I get it na. Thank you. Roosevelt Irorita. Roosevelt Irorita. R ba yun? Roosevelt? Or I? I. Yan nga. I. No? 5 na lang natin lahat ng ano. Nagre-recite para maganahan kayo. Ayan. Para mabilis. Okay. Ang sabi niya, pagpalitin daw yung num2 kasi sa output natin, hindi lang siya mali. May keyword or may clue na tayo doon. Hindi lang siya mali, no? Baliktad siya. Okay? Baliktad yung output. So, from that keyword, baliktad, we need to either change the condition, conditional operator, or we can either change the outputs. Switch them, no? Ganyan. Ngayon, ang num1 is greater than num2. Tama or mali? Tama, di ba? So, i-print mo tong num1 is bigger than num2. Otherwise, you print num2 is bigger than num1. So, let's incorporate the okay, and okay, that, no? So, 9 is bigger than 7. That is very true. So, what if binaliktad ko yan, diba? Binaliktad ko, 7 is bigger than 9. Kasi, mali na siya. Baliktad na siya. Kasi dito, if num1 is less than num2, i-print mo yung num1 is bigger than num2. So, contradicting na yung output natin pag ganun. So, always, analyze your conditional operators very well, no? Analyze your conditions sa may dito. Para alam nyo kung ano yung ilalagay nyo dito sa may dito sa may output nya, sa may gagawin nya. So another example ng if else is, for example, comment muna natin to. Meron tayong or pinabili tayo ng ano, so gusto ng speak with client POV na naman, no? Client wants to create a program, a PHP program, no? To check if water is boiling, no? Ano ba yung boiling? Yan, if water is boiling. Ngayon, ito yung pinaka-output natin, ha? Lagyan natin ng to do, or wag na, ganyan na lang. Client wants to create a PHP program to check if water is boiling. Now, if you are a developer, no, if you are thinking like a developer, you should always get the variables muna, no? Ano ba yung mga factors? Ano ba yung mga variables para magawa yung program, no? Yung pinaka-data. First, water, no? Tignan natin water. Nagkawa tayo ng ano? Water. And if we are speaking with, water ba? Water is boiling. Or, is boiling pala. Yan. Is boiling equals false. Boolean yan. Boiling ba siya or hindi? Okay? And, what makes a water boil? Ano yung nagpapaboil sa water? Class, very, very simple. Ang water nagbo-boil kapag mainit na. Okay? And, specifically, may certain value ng init. May certain value ang init na kung saan maboboil niya yung water. Okay, gets ba? So, ang idea doon is get the temperature. No, temperature equals 0 muna yan. Speaking of temperature, we are dealing with degrees or Fahrenheit. So, let's see kung ano yung boiling point ng water. Ano yung boiling point ng water, sir? 100? Okay. Celsius? Okay, so sabi nila, sir, ang boiling point ng water is 100 degrees Celsius. So, let's think of this as Celsius na, no? Celsius. Ngayon, ilagay natin dito yung tip, no? Tip. Water boils at 100 degrees Celsius, no? Degree Celsius.
Celsius. Yan yung pinaka data na natin. No? From this to this. Okay. Now, ang kailangan natin gawin para ma-check if yung water is boiling na, if temperature, kunin natin if temperature is greater than or equal to 100 degrees Celsius, no? Ang gagawin mo, sabihin mo, ano ba? Kumukulo na siya. Kumukulo na ako. No? Parang ganyan lang. Kumukulo na ako. Hindi, mas maganda yung kumukulo na po. Yan. Otherwise, ano pa? Simmer lang siya. Simmering pa lang. Simmering. Echo. Ganganin. Ganganin agburek. Yan. Okay. Ito na yung output natin from this very natural na language, no? Pseudocode, and then we gathered data, the degree Celsius where, or the value where water boils, and gumawa tayo ng variables, no? Is boiling. Hindi pa natin ito nagamit pala na is boiling. So dito pa lang, simple lang siya. We need temperature, i-check natin yung temperature kung equal or greater than 100, then we print something. Let's see. Ganganin agburek. Ganganin agburek pa lang. Kasi 0 pa yung temperature, hindi pa siya kumulo. No? 0 yung temperature ay yung 100, yun yung part na kukulo na siya. Okay, so what if naging 100 na siya yung temperature? Ibig sabihin, kumulo na yung tubig, di ba? Kumukulo na po. Pero now we have a used variable here is boiling. Okay. Kasi dito class, isang beses mo lang ginamit yung condition, di ba? Wala ka nang ginawa. Yung sinabi mo lang, kumukulo na po, ganganin agburek. What if may other scenarios ka pa na kailangan mo yung data na kumulo na ba siya or hindi, no? So dito natin i-insert si is boiling na variable. So kapag kumukulo na, sabihin natin, iset natin yung is boiling equals to true. True na siya, kumulo na siya. Otherwise, false pa lang yan. False. Okay, false. False default, no? Ngayon, imbes na dito tayo mag-echo, no? Isang echo na lang yan. Or yeah. If, ayun, mag-i-if na naman pala dyan. Pero pag dyan, sige, balik natin. No? Kumukulo na po. Ganun pa din siya. Pero pag gusto mo ulit ng another way, instead na i-check yung temperature greater than equal to 100, you can check the is boiling na lang. Okay? You can check the is boiling. So if is boiling, pag kumukulo na, echo mo, magkape ka na. Ready na for kape. Otherwise, else, mag-echo, mag-igib ka muna. Yan. No, instead na temperature equals greater than equal 100 na naman, i-check na lang natin yung boiling, no? Kasi naiset na natin siya dyan. Ayan. BR. We need BR. HR. Here. Save. And refresh. There you go. Kumukulo na po. Ready na for kape. Diba? Okay na yan. What if 99? Double check lang natin kung gumagana yung ating logic natin. Ganganin agburek. Agburek. Mag-igib ka muna. So mag-igib daw siya muna. Okay. Working yung output natin. Now, medyo messy siya, di ba? What if gawan natin ng ternary operator, di ba? Yung ternary operator class is yung is boiling, instead na i-check pa natin dito, tapos i-set natin dyan, yung is boiling na mismo yung source of truth. Instead na false, ilagay natin dito yung condition. Ito na yung magiging pinaka source of truth natin. So is boiling equals temperature is greater than or equal to 100. If so, i-return mo ang true. Otherwise, return mo ang false. Ayan. Ngayon, ang gagamitin na lang natin na variable is going to be this one. And
no more this, no more setting of state, and yan. So isang beses lang natin chinek yung temperature, and temperature should also be preceding, no? Yan. Temperature 99 is boiling. Ito ba is true or false? Or actually, you can get rid of this kasi true or false yung value nito. So mas simple na. Temperature is greater than equal to 100. True or false? Magiging equivalent niyan is false. False. So ang magiging value niyan is, ang magiging value ng boiling is false kasi ito in-express mo ano siya, ano yung value niyan, magiging false. So gagamitin mo na lang yung variable na is boiling here. So let's see if it's working. Yeah, it's working. Simpler. You can use is boiling wherever you want sa my code mo. That's it. So we've done parang state management na siya, no? Pero simple lang siya. Isang declaration lang ng state, no? Isang declaration lang. Ito yung source of truth natin. Diyan. Kahit saan natin yan gamitin, ito yung magiging truth. Kung ano man yung andito, yun yung masusunod. What if 100 na yan? Save. Refresh. And kumukulo na po. Ready na for kape. Diba? What if meron ka na namang isang diba? Pwede mo siyang gamitin. Is boiling lang yung tatawagin. Instead of the condition na ganyan. Kasi pag ganito class, magulo. No, ganyan. And ganyan. Another ganun. Same output, no? Pero mas messy yung code. Meron kang conditions. What if, 'di ba? Ganyan na lang. Mas readable. If ang basa kasi diyan, if is boiling, echo kumukulo, else gangan nagburek, 'di ba? Ang simple. Pero pag yung kanina, ganyan, if temperature greater than equal to 100, 'di ba? Hindi mo alam kung ano 'yon, 'di ba? So mas maganda maglagay ka ng variable for that specific expression. Ayan. So, ganun yung use ng mas magandang code, no? Ng states. Ng paglagay ng values sa may variable. Okay, I think we're done with the conditionals and variables and operators, conditional operators. How about we go with, wait lang, i-add ko nga ito. Conditionals with art operators kami. Para hindi siya mawala kasi. Okay, I'm gonna delete this one and we're going to start with arrays. Okay? Arrays. Dito naman tayo pupunta sa arrays. So what are arrays? Para lang din siya sa may object-oriented nyo or data structures and algorithms. Very similar. Ang array sa PHP, no? For example, meron tayong cars equals array and Toyota. What else? Plus BMW, right? And Honda. And apat. Honda, BMW, Rusi. Rusi. Okay, refresh natin. Wala na tayong output dyan for sure, diba? Kasi ang meron na lang sa code natin, Toyota, BMW, Honda, and Rusi. Isang array lang. Okay? Isang array na lang siya. So, ang gagawin natin ay actually, what if ilagay natin ito sa isang no? Since web page tayo, alam niyo naman na yung di ba? Alam niyo naman na yung routing ng page ng websites. Dito meron tayong ganyan. What if lagyan ko dito ng anchor tag, no? For example, UL, LI, and then inside that LI, meron tayong href na lagyan natin sa arrays. Yan, para maituro ko natin. Ngayon may link tayo dyan. Pag pinuntahan natin yan, wala siyang location. So ang gagawin ko dyan, gawa lang ako ng new file dito, arrays.php. Ngayon meron na tayong bagong file. Sa may index href, i-connect lang natin siya, /arrays.php. And now if I refresh this, if pupunta tayo sa arrays, andito na tayo sa may array. And as you can see, ipakita ko, no?
andun, arrays.php. Kanina, dito tayo sa may index.php. Same with this one, php. Same with that one, no? Para mas maganda lang, pag index, andyan siya. Ngayon, pag pumunta tayo sa arrays, we can go here na. Yan. So, yun yung way para makapag-navigate pa din tayo sa web pages. Tulad ng ginawa natin, no? Ng mga normal HTML files. Okay, since we are in the array web page, we can go to the arrays file. And dito natin gawin para hindi mawala yung index natin pa din. And actually, mas maganda kung ilagay ulit natin yung code natin dyan sa kabila. Punta natin dyan. Instead na arrays, ilagay natin pabalik, no? Home conditionals. Yan. Pag ni-refresh ko yan, meron tayong link. Home conditionals. Pag clinic ko yan, pupunta yun dito. Pag clinic ko yung arrays, pupunta na naman yan dito. So, we can now use navigation dito sa my projects natin. Okay, now we have that there. Ganyan na lang muna siya. Okay. So, sa arrays naman tayo, i-paste ko lang yung ano kanina. Eto. So, dito, ang cars is an array. Okay. Okay. May shorthand syntax daw ang array. Ang nasa documentations kasi or tutorials, array, ganyan yung itsura. Now, we are going to use the brackets na lang para mas natural siya sa inyo. Since ganito yung itsura ng ibang array, ng pag-declare ng ibang array, ng pag-declare ng array sa ibang languages. Okay? Ganyan. Parang ganyan na ganyan. So, sir, what if gusto kong i-print yung unang item sa car? How can I do that, sir? Papunta kayo sa ChatGPT. Okay. How? Turuan din kayo mag AI. How can I access the first item in the array? Paste nyo lang yung code and you will have the answer. And explanation din. Cars is the array. 0 refers to the first item. Echo prints the value. So here, let's see. This is the answer. Paste, save, and let's see the output. Now we can access the Toyota. What if we want Rusi? Oh. Wait lang. What if we want Rusi, di ba? Ito for Toyota. What if we want Rusi? We want to print Rusi instead of Toyota. Ano yung papalitan natin sa line 13? Angelica Sebastian. Present? Angelica. Oh, wala na siya. Ano ba? Wala. Angelica Sebastian. Arellano Joyce. Arellano. Joyce Arellano. Meron ba or wala? Joyce. Ayan. Balik ka na lang mamaya ulit. Sebastian Wilson. Sebastian. Wilson Sebastian. Yan. Wait lang ha. Standby. Makalimutan ko to. Okay. Collis, what's your surname? Basito, right? Basito and Duarte. Okay. Where are we again? Wilson Sebastian. Ano yung papalitan natin para instead na Toyota, Rusi yung malagay, ma-output? Rusi. Dapat Rusi.
Ano yung papalitan natin sa line 13? Naman kayo, sir? Awan, sir. Ano na? Call a friend. Wag si Pines. Wag si Quinto din. Mamaya, Quinto, mamaya. Basic lang yan. So, may arrays nyo yan. Enayo. Enayo. Yan. Yung Rosie, yung output natin, wag yung Toyota. Pwede, no? Actually, yes. When. So, kastoy, tiket yung sa ON. So, katak ni value na. Tapnog balin nga Toyota. Ay nga Rusi. Yeah. When met. Taso? When naman, nalaing kayo. Sino ya jay? Enayo. Valid. There are ways naman talaga. No, there are many ways to solve a problem. Pero class, what if Kill a chicken. Pero class, no? What if, no? Yung rule natin sa may line 13 lang tayo mag-change. Wag dito sa my data ha. Dito tayo mag-change sa line 13. Ano yung gagawin natin? Ayan, si Mabel Navarro. Yung number, sir. Yeah. Good. Sino yung pinalitan ko? Collis ba? Ano na si Collis again? Ano ito malipatan ni Collis? Matt. Surname. Ay, Basito. Sige. Okay naman yung pagpalitin, no? Pero pag dito na yung usapan, yung dito lang yung papalitan, dito natin palitan na si 0. Si 0 kasi, yan yung index. Corresponds to this item. What if 1 yan? If 1 yan, ang magiging output BMW. If 2 yan, ang magiging output is Honda. See? And if yung Toyota yung gusto nating i-output, then we will have the number 3 for the index, Toyota. So, Mabel Navarro. Thank you so much, Navarro. Yeah. Very good. Yung index yung papalitan, wag yung laman, okay? Wag yung laman. Now, nakuha natin yung Toyota. What if there are so many brands ng sasakyan? Right? Ng sasakyan. Okay. Na something too much, wherein hindi man na mabilang kung alin dyan yung index nila. What if gusto kong i-access yung last item? Like, what? For example, ano siya? Ano pang brand? Ng ano? Yamaha. Okay. What if gusto ko yung Yamaha class? Ano yung gagawin natin? Are there any logics na natitira pa sa inyo from your DSA na concepts? Maalala nyo? Kasi that way, no, ganyan, manual, hindi natin yan mabibilang. 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Na may naaalala kayo? Lagi nyo siyang nagagamit pag nag-a-array kayo sa may DSA or OOP. Count, sir. Yun. Very good. Ang count, magagamit natin, no? Ang count kasi class, sa PHP, may method or function tayo na count. So, ano yung output ng count? Wait lang. Tingnan natin. Ang output ng count or ang nire-return ng count is the number of the items. Hindi yung index ha. Yung index, nag-start tayo sa 0. Yung number ng items, kung ilan yan. So, nabilang niya agad kung ilan yan without us manually counting it. So, ganun siya. What if dagdagan ko pa siya? Oopsie. No.
Eto, dagdagan ko pa siya, no? What if ganyan? Save. Ilan na yan? 115 na items na. Ngayon, yung count, ang ginagawa niyan, nag-a-accept siya ng array. Tapos, ang binabalik niyan, binibilang niya lang kung ilan yung laman noon. Tapos, binabalik na niya. So, pwede natin siyang ilagay sa variable. Cars count, or cars length. Cars count na lang. Cars count equals, eto, count cars. Yan, kasing function na yan may return. Ngayon, i-print natin yung cars count. Ganyan. Same pa din siya. Tapos, ilagay din natin sa my string para mas maayos, no? Sabihin natin, the cars array has cars count items. Let's see. The cars array has 115 items. So, mas informative na siya. Okay? Meron na siyang text. Now, ang gagawin natin, ang pinaka-role natin is to get the last item, di ba? So, since meron na tayong idea kung ilan yung items dyan, we need to get the last index, no? So, echo the last, or actually, wag muna tayo mag-text. Kunin muna natin yung data. So, para makuha yung last index class, we need to get the length. The length cars count. Cars count minus 1. Ibig sabihin, Yamaha, yung last, which is this one. Okay? And now, we can add the last item is now it's not working. Bakit? The last item is cars count minus 1. Bakit? See? May error siya. May error. Cars count, or ilagay natin siya sa labas. Car last item equals, ilagay natin siya sa variable para mas maganda. Tingnan. Yan. Okay. Last item. Last item. The cars item has 115 items. The last item is Yamaha. So, okay na siya, no? Lagyan lang natin ng HR, ng BR. Echo, BR. And, there you go. Refresh. The cars array has 115 items. The last item is Yamaha. So, ganun tayo mag-access ng last index. Actually, meron mas madali dyan. Pero hindi ko muna siya ituturo. Very, very easy kasi siya. How about we enclose this last item in the strong tag, strong copy, paste, and wait lang, lagyan natin siya sa strong tag. So para yan is Yamaha. So the last item is Yamaha, naka strong tag lang siya. What else? So, para makita natin yung ano niya, yung equivalence niya, 0. Yan yung index 0, okay? Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, and ito yung 5. So, we can access the last item without telling the 5 number, no? Without putting here 5. We just have to count it. Ilan ba yung andyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 1, that's the formula for getting the last index. Okay? Ito yung index ha, index. Sabihin natin indices. Index. Yan, index. Yung length class, iba lata yun. Nagsisimula yun sa 1. Length natin. Yung length nagsisimula yun sa 1, okay? 1 and 2 and 3 and ganito din yung nasa may ano nyo, 5 and 6 sa may data structures. Yung length, yun yung bilang.
Yung zero base, yun yung index. Okay? Ngayon, pag gusto natin kunin yung second to the last, mag-minus 2 lang tayo. Second to the last, BMW, di ba? So, 6 minus 2, yun yung BMW. 6 minus 2 is 4. So, eto yun. Yung second to the last, BMW. So, ganun yung output. Kamit ko lang. Add arrays. Okay. Now we're done with arrays. Ito yung simple array. Okay? Meron pang isang type ng array, which is yung associative array. And I think makakaya natin siyang i-cover. Associative array, actually, ano natin? Index array. Simple lang yung index array. Yung associative array, okay, lagyan natin ng ano, ng HR, and BR. Okay, BR, HR dito tayo sa baba. BR, HR. Ang gagawin natin, dalawa, para, ayan. Dito naman, gagawa tayo ng associative array. So, kailangan pa din natin ng PHP dito kasi hindi tayo gagamit ng HTML sa associative array. Dito na part, HTML. Dito na part, PHP. Dito na part, HTML. So, pwede tayong maglagay kahit saan, no? Flexible siya. Okay, PHP, lagyan natin student. Ito yung associative array equals an array na may key value pairs. Name, para siyang yung nasa database ninyo. You can compare it later on. Name and John. Or, mas maigi, John is first year. Or ages na lang pala to, ages. For example, ano siya, 18 years old, and meron pang isa, si, instead na index, gagamitan natin ng string na keys. John, Peter, and Joe. John, Peter, Joe. Okay, let's see. And yeah. Okay, now we have an associative array. This is called associative array. This array is very flexible. As you can see here, paano natin siya i-access, no? Kanina, sa may index array, ages, in-echo natin siya, echo in ages, index yung ginamit natin. Yan. Index yung ginamit natin. So, pag ginamit natin yung index, okay kaya siya? Tignan natin, 0. So, undefined array key. Ibig sabihin, hindi na niya nababasa yung zeros, ones, twos, and etc. Ang key natin ngayon, or ang gagamitin natin sa loob ng brackets are the strings. Ito yung key value pair. Key value pair, key value pair, key value pair. Ilang keys yung andyan? 3. Ilang values yung andyan? 3 din. So, yung isang key, naka-associate. Yun yung keyword. Naka-associate sa isang value. So, what if gusto mong i-print yung age ni John? John, save. Yeah, John. Ganyan yung output. 18. Okay. Wait lang. Quiz. Kasano mo tayo? Ikan talaga tayo yung system na? Need talaga? Ha? Oo, diba? When? Sino ba yung baga? Yung iPad mo? Pero bagay ko. Oo, diba? I-check mo kayo. I-insist na ba? In-insist na ba? Dadagorod na kapag Ikan chin to lang pala. Yung kita nyo to si kayo Kasano?
Demographic ko na yan. Grade 1 na yun. Sagot sir, kami ko man, dahil admin sir. Kita nyo pa lang, Lucas, ano? Yura yulata. Sabi kami ko lang. Okay, where are we? 18. So, ito class, no? Sa associative array, gumamit tayo ng key value pairs. Ito yung key ha, para mas malinis, i-enter ko siya. So, pwede natin siya ilagay sa mas maayos na itsura. Para mas maintindihan. Ganito yung itsura ng associative array. As well as this one, pero ganyan na lang yan. Kasi may mappings tayo ng length at index. Here, yung John naka-associate yan sa 18. Yung Peter naka-associate sa 15. Yung isa naman naka-associate sa 10. So, ito yung ages natin. So, para siyang table sa my database. Yes? Yung table na yan, meron siyang fields. Yung fields na yan, meron siyang values. Okay? What if, let's make it more meaningful. Students. Say, student 1 is going to be having a name called John, and wag na lang ganyan, no? Wag na yung ages, age 15, and yung year level will be 2. For example, second year siya. Okay, now, pag dininiran natin to, wala siyang makikitang dyan kasi wala na yung key na dyan. Ang key natin dyan, pag makikita nyo dyan, walang suggestions. Kasi walang kasi student 1 na yun. Okay. Student 1, pag naglagay kayo ng back ng single quotations, makikita nyo kung ano yung pwede nyong gamitin. Unlike sa index array, hindi siya nagpapakita kasi hindi niya alam kung ilan yung andun, di ba? Kailangan natin i-define or malaman kung ilan pa yung andun bago natin siya ilagay dyan sa may loob ng brackets. Sa associative array, pwede natin ilagay yung defined na keys. So, alam natin kung anong meron dyan. Name, age, at saka year level. So, what if gusto mong i-print yung name? You put the name. Save, refresh, then you can get John. No? Dito din class, hindi gagana yung ginawa natin kanina or ginawa ninyo na pinagbabaliktad, no? Sir, what if baliktarin ko? Ipunta ko sa huli yung isa. Yung name ba is John pa din? Of course, kasi naka-map yan dyan, naka-associate yung key na name sa may value na John. Okay, refresh. And John pa din yan. So now we can print everything. Student 1, age, and year level. So, refresh natin, John 152, which is correct. Right? Tama, mali. Tama. And, yan. Save, refresh, John 15 and 2. So, mas maganda kapag descriptive siya. No? My name is... Okay. And, oops, may error na naman. Bakit daw? Kasi siya pwede pag may ganun, no? So, kailangan natin siya i-dot if nag-access tayo ng something like this, no? Kailangan natin siya i-dot notation. Yan. Age and year level. Yan. My age is year level. My year level is save. Yeah, medyo mas maayos na. My name is John. My age is 15. My year level is 2. No? Naka-smurf. 15 years old. Second year. And so that's it with associative arrays. No? Actually, nakalimutan natin sa may index array. Paano natin ipiprint yan, sir? No? Kasi currently, isa-isa lang yung napiprint natin dyan. The last item is BMW. What if gusto natin siyang i-print using i-print natin lahat, diba? So, ang gagawin natin dyan, balik tayo dito sa may taas. No? Okay, malilito. Dito tayo sa taas. Sa index array. Ang gagamitin natin para ma-print lahat yon is going to be the for each. No? For each. For each car, yung unang ASCII pala. ASCII. For each car, ang gagawin mo, i-echo mo yung car. So, ibig sabihin yan, car. Okay, car.
natin siya sa li. Lalagyan natin siya sa li. Copy ko lang to ha. Li and car. Lagyan natin yung car. And inside this, yun lang. Yeah, tama. Echo. Nagmamano-mano na tayo dito plus, no? Very messy. Messy. Okay. Echo. Yeah. Okay, fine. So, ang output natin dyan, mapiprint natin lahat ng items. Yung cars, nilagay natin dyan sa for each. Nilulup natin yan from the first item to the last item. Yung unang car will be Rusi. Yung car na yan, Rusi. Pagkatapos niyan, pupunta ulit siya doon. Hindi pa yan ubos. Meron pang pangalawa. Susunod dyan, BMW. Ang susunod dyan, Honda. Toyota, BMW hanggang Yamaha. Naulit kasi ang BMW. Kapag ni-refresh natin, andun na. Rusi, BMW, Honda, Toyota, BMW, Yamaha. So that's how we loop through the items. Now, it is very different from associative array. No? Dito, gumamit siya ng index diyan for printing the items. Dito sa associative array, we can use key value pairs. So how can we do that? For each pa din siya. For each. Instead na ganito, no? Instead na ganyan, ganiyans. Instead na ganiyans. Ganitong gawin natin. Kasi pag madami na yung items, no, key value pairs, mas magulo na. So for each key, student 1, for each student 1 as key and value. So makukuha natin yung key as well as yung value at the same time. So isang item, key at saka value. So magiging output natin dyan or ma-access natin na data, echo value key equals key is equals to key and value equals to value, like that. Now dito class na error tayo. Bakit? Kasi student lang yun. Student 1 dapat. Save. Refresh. And we have it here. BR. Lagyan natin ng BR dito after. Okay. Refresh. And key, year level, value 2. Lang. Lagyan pa natin dito ng isa. Save. Lagyan pa natin ng HR na. HR. Key equals age, value equals 15. Key is year level, value is 2. Key is name, value is John. So, ganun yun siya. No? So, eto class, pwede nating i-modify kasi what if madami siyang, diba? Madami siyang fields. And, hindi siya pwede palang magkaroon ng same key, ha? Take note of that. Hindi siya pwede magkaroon ng same key. What if meron pa siyang, sex? No? Ang laman niyan is male. Say male. Ngayon, yung code na yan, may dadagdagan mo ulit dito, di ba? So, hindi siya efficient. Ang gagawin na lang natin, since meron tayong access sa key and value, ang pwede nating i-print will be automatically this one. My key, could be that one. Key is value. No? Yeah. What if, ganyan. My age is 15, my year level is 2, my name is John, my sex is male. So we can get rid of this thing. And we can just loop through the array. Right? See? Much better, much efficient. That's how we use loopings for arrays para mas mapadali yung trabaho natin. And as you can see here, your level is quite pangit. No, pangit. Wala siyang space. So what if lagyan natin ng condition dito? If pupurgayin ko na kayo ng if yung key ay natapat sa may year level
If yung key ay year level, ang gagawin mo, eto ang i-print mo. My para maayos siya. Year level is para maayos siya, no? Ganyan. Else, ang i-print mo yung normal. Yung normal lang. Oopsie. Copy and yung normal lang yung i-print mo, which is using the key. Let's say key. Okay, yan. So, naka-record naman siya, so pwede siyang balikan. Hindi na naintindihan. Save and refresh. Yan. My age is 15. Ngayon, yung year level, hindi na ginagamit yung year level na key. Kasi pag dito na siya, sinabi natin na dito na, if yung key natin ngayon, in this in this run, is year level, ang i-echo mo ay ganto instead na ganto. Diba? Ganun siya, class, no? And that sums up the associative array and arrays. Ang next na topic natin will be connecting your database into our project. And FYI, no? Etong associative array, ganito yung magiging itsura. Ganito yung magiging itsura ng data ninyo kapag hinugot nyo siya from database. Associative array, hindi siya, actually pwede rin siya maging index array, pero ang common, nagiging associative array siya. Kasi mas flexible and descriptive ang associative. Like this one, no? Isang record na to ng students. Sa madaming students, pwede mong tignan yung mga age, year level, name, at sex nila. So, student 1 lang yan. Isang instance ng isang student. And that's it. May questions ba ang mga OAT? May questions, class? Mag-record na tayo. May question? Pines? Ay, Pines? Quinto, may question? Yan, maglagas na tayo ng mga tao. Bravo. Wait lang, ipas ko na yung ano. Kamulat kayo tayo sa Good, good.